Isipin mo sandali ang katahimikang bumabalot ngayon sa loob ng embahada ng Estados Unidos sa Maynila. Ang matibay na gusaling iyon na sa loob ng maraming dekada ay hindi lamang nagsilbing diplomatikong tanggapan kundi isang hindi nakikitang sentro ng impluensya sa politika at ekonomiya ng Pilipinas. Isipin mo ang embahador na nakatitig sa telepono sa linya na dati sapat na para maantala ang isang batas, makaimpluwensya sa isang kontrata sa depensa o magdikta ng direksyon sa patakarang panlabas. At ngayon, sa unang pagkakataon, may malamig na pangambang pumapasok. Paano kung ang kabilang dulo ay hindi na natitinag? Paano kung ang dating autoridad ay hindi na sinusunod? Ang nangyayari sa unang bahagi ng 2026 ay hindi simpleng pagbabago ng trade partner o isang panandaliang diplomatic shift. Ito ay tila tahimik na pagguho ng lumang kaayusan sa rehiyon. Sa loob ng mahigit isang siglo, malinaw ang posisyon ng Pilipinas, pangunahing kaalyado ng Washington sa Asia-Pasipiko. Mula sa mga base militar hanggang sa mga kasunduang pangdepensa, mula sa mga pautang ng mga institusyong kanluranin hanggang sa direktang impluensya sa patakarang panloob, ang ugnayan ay malalim, istruktural at halos hindi matitinag. Ngunit ang mundo ay nagbago. At sa pagbabagong iyon, ang Maynila ay nagsimulang tumingin sa ibang direksyon. Hindi ito usapin ng ideolohiya lamang, hindi ito simpleng pro-China o anti-America. Ito ay usapin ng material na pangangailangan. Ang Pilipinas ay nangangailangan ng modernong infrastruktura, mas mabilis na riles, mas maaasahang daungan, mas murang enerhiya, at mas malawak na merkado para sa agrikultura at industriya. Sa loob ng maraming taon, ang mga pangakong ito ay paulit-ulit na inulit ng kanluran, ngunit madalas ay nauuwi sa feasibility studies, konsultasyon at mga programang may kalakip na mahihigpit na kondisyon sa pananalapi. Samantala, ang Beijing ay dumating na may konkretong alok. Tulay, rails, daungan, fiber optic cables at malalaking linya ng kredito na may mas mahabang palugit. Hindi ito nakasulat sa retorika ng demokrasya o human rights conditionality. Ito ay nakasulat sa semento at bakal. Sa ilalim ng mga bagong kasunduan, ang ilang pangunahing proyekto sa infrastruktura sa Luzon at Mindanao ay nakapaloob sa mas malawak na kooperasyon sa ekonomiya. Ang mga bangko ng China ay nag-alok ng refinancing sa ilang obligasyon sa utang na dati hawak ng mga institusyong pinansyal sa kanluran. Hindi ito default, hindi ito dramatikong pagputol ng relasyon. Ito ay mas maingat, mas teknikal at mas estratehiko. Ang dating umaasa sa susunod na tranche ng pautang mula sa IMF o sa mga pribadong pamilihan sa New York ay unti-unting nagkakaroon ng alternatibong mapagkukunan. Sa simpleng salita, nababawasan ang leverage ng Washington. Sa loob ng kalahating siglo, ang kombinasyon ng seguridad at utang ang naging pundasyon ng impluensya ng Estados Unidos sa Maynila. Ang lohika ay malinaw, tulong militar kapalit ng presensya, suporta sa pananalapi kapalit ng patakarang kaayo ng interes ng hegemon. Ngunit sa sandaling may ibang kapangyarihan na handang magbigay ng kapital ng hindi direktang nakikialam sa panloob na politika, nagbabago ang balanse. Ang mas nakakagulat para sa marami sa Washington ay hindi ang paglapit ng Pilipinas sa China sa larangan ng kalakalan. Ang tunay na lindol ay nasa larangan ng infrastrukturang digital. Ang mga bagong proyekto ng fiber optic at 5G sa ilang rehiyon ng bansa ay hindi lamang tungkol sa mas mabilis na internet. Ang mga ito ay tungkol sa kontrol sa daloy ng datos sa mismong nerve system ng modernong ekonomiya. Sa nakaraang mga dekada, ang malaking bahagi ng trapiko sa internet ng rehiyon ay dumaraan sa mga node na may direktang koneksyon sa Estados Unidos. Ang ganitong arkitektura
ay nagbibigay ng napakalaking bentahe sa intelihensya at sa kakayahang magsuri ng impormasyon. Ngunit kapag ang bagong network ay itinayo gamit ang alternatibong teknolohiya at alternatibong ruta, nababawasan ng dating eksklusibong access. Hindi ito nangangahulugan na mawawala ang impluensya ng Amerika sa isang iglap. Ang kultura, edukasyon at diaspora ay nananatiling malakas na tulay sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit ang ekonomiyang pundasyon, ang matitigas na estruktura ng enerhiya, transportasyon at telekomunikasyon ay nagsisimulang maging mas multipolar. Sa Washington, ang reaksyon ay halo ng pag-aalala at retorika. May mga panawagan ng mas mahigpit na seguridad, mas malinaw na red lines at mga babala tungkol sa strategic vulnerability. Ngunit ang problema ay hindi militar sa esensya. Ito ay ekonomiko. Ang isang bansa na may agarang pangangailangan sa pag-unlad ay natural na lalapit sa kung sino ang may kakayahang magtayo, magpondo at maghatid ng resulta sa takdang panahon. Ang mas malalim na tanong ngayon ay hindi kung pipiliin ba ng Pilipinas ang Amerika o China. Ang tanong ay kung paano nito gagamitin ang kompetisyon ng dalawang kapangyarihan upang palakasin ang sarili nitong soberanya. Dahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may aktual na option at kapag may option, nagbabago ang laro. Sa susunod na bahagi ng pagsusuri, sisilipin natin ang mas detalyadong implikasyon ng paglawak ng teknolohiyang 5G at mga alternatibong sistema ng pagbabayad sa Pilipinas at kung bakit ito itinuturing ng ilang estratehista sa Pentagon bilang isang tahimik ngunit kritikal na linya ng tunggalian sa Asia-Pasipiko. Kung sisilip tayo sa mas malalim na layer ng kapangyarihan, hindi sa mga talumpati ng mga politiko, kundi sa blueprint ng mga inhinyero at sa mga ulat ng mga estratega ng seguridad, doon natin makikita kung bakit ang paglapit ng Pilipinas sa teknolohiyang Chino ay itinuturing na seryosong hamon sa dating balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang 5G ay hindi lamang mas mabilis na internet para sa streaming o social media. Ito ang pundasyon ng susunod na yugto ng ekonomiya. Automated ports, smart grids, remote medical systems, AI-driven logistics, at real-time na koordinasyon ng industriya. Kapag ang isang bansa ang nagdisenyo at nagtayo ng mismong backbone ng network, may impluensya ito hindi lamang sa bilis ng koneksyon, kundi sa arkitektura ng seguridad at daloy ng datos. Sa loob ng mahabang panahon, ang teknolohikal na ecosystem ng Pilipinas ay malalim ang pagkakaugat sa kanluran. Ang hardware, software, cloud services, lahat ay nakatali sa mga kumpanyang nakabase sa Estados Unidos. Ito ay nagbigay ng hindi nakikitang kalamangan sa Washington, ang kakayahang maunawaan ang galaw ng merkado, diplomasiya at maging ng seguridad sa rehiyon sa pamamagitan ng access sa data flows. Ngunit sa pagpasok ng mga alternatibong supplier mula sa China, ang eksklusibong arkitekturang iyon ay unti-unting nababasag. Kapag ang core network ng isang bansa ay may sangkap na hindi kontrolado ng tradisyonal na alyado, nagiging mas komplikado ang dating mekanismo ng impluensya. Hindi ibig sabihin nito na ang Pilipinas ay tuluyang kumakalas sa Estados Unidos. Sa katunayan, ang pamahalaan sa Maynila ay patuloy na nagpapatibay ng ilang kasunduang pangdepensa at joint exercises. Ngunit ang pag-iral ng dalawang magkaibang teknolohikal at pinansyal na ecosystem sa loob ng iisang bansa ay naglalagay sa Washington sa isang bagong sitwasyon. Hindi na ito ang nag-iisang gatekeeper. Isaalang-alang natin ang mga daungan sa Subic at Davao. Kapag ang modernisasyon ng mga ito ay sinusuportahan ng teknolohiyang may integrasyon sa Asian supply chains,
nagiging mas direkta ang ugnayan ng Pilipinas sa mga merkado sa Shanghai, Shenzhen at iba pang sentro ng industriya. Ang data tungkol sa kalakalan, ano ang pumapasok, ano ang lumalabas, saan ito patungo, ay mas nakasentro sa mga sistemang hindi na dumaraan sa tradisyonal na Western hubs. Para sa mga estratega ng Pentagon, ito ay hindi simpleng usapin ng kompetisyon sa negosyo. Ito ay usapin ng situational awareness. Ang kakayahang makita ang galaw ng rehiyon bago pa man ito maging pampubliko ay bahagi ng modernong kapangyarihan. At kapag may alternatibong network na hindi mo kontrolado, nababawasan ang dating malinaw na larawan. Dagdag pa rito ang usapin ng mga alternatibong sistema ng pagbabayad at settlement. Kung ang mas malaking bahagi ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at China ay isinasagawa sa lokal na pera o sa yuan, nababawasan ang eksklusibong papel ng dolyar sa bilateral trade. Hindi ito agad-agad magpapabagsak sa dolyar, ngunit ito ay bahagi ng mas malawak na trend ng diversification. Para sa isang bansang matagal nang nakadepende sa iisang financial architecture, ang pagkakaroon ng option ay isang estratehikong insurance. Sa loob ng bansa, ang epekto ay makikita sa konkretong pagbabago. Mas mabilis na koneksyon sa mga industrial zone, mas integrated na supply chain sa agrikultura, at mas direktang access sa malalaking merkado sa Asia. Ang mga lokal na negosyante na dati nakatuon lamang sa export papuntang Estados Unidos ay nagsisimulang mag-diversify. Ang elite na dati halos eksklusibong nakapaloob sa Western orbit ay nahahati. May nananatiling mahigpit ang kapit sa lumang alyansa at may nakikita ang oportunidad sa bagong merkado. Ay ang tunay na hamon para sa Maynila ay ang pag-iwas sa pagiging arena ng direktang banggaan. Ang kasaysayan ay nagpapakita na kapag ang dalawang malalaking kapangyarihan ay may kompetisyon sa isang rehiyon, ang mga bansang nasa gitna ang kadalasang nagiging pressure point. Ang tamang balanse ay hindi simpleng pagtalikod sa isa at pagyakap sa isa pa. Ito ay ang maingat na paggamit ng kompetisyon upang makakuha ng mas magandang termino, mas mababang interes at mas malinaw na benepisyo para sa pambansang interes. Ngunit malinaw ang isang bagay. Ang dating ideya na ang Pilipinas ay automatikong nakapaloob sa iisang geopolitical orbit ay hindi naganap na totoo. Ang multipolaridad ay hindi na abstraktong konsepto. Ito ay nakikita sa mga kontrata, sa mga proyekto at sa mismong arkitektura ng network na bumabalot sa bansa. Sa susunod na bahagi, susuriin natin kung paano nakakaapekto ang pagbabagong ito sa estruktura ng seguridad sa South China Sea at kung bakit ang kombinasyon ng ekonomiya, teknolohiya at enerhiya ang maaaring magtakda ng direksyon ng rehiyon sa susunod na dekada. Kung ilalapit natin ang lente sa South China Sea o West Philippine Sea ayon sa opisyal na termino ng Maynila, makikita natin ang mas sensitibong dimensyon ng pagbabagong ito. Dito nagtatagpo ang ekonomiya, teknolohiya at seguridad. Dito rin nagiging mas malinaw kung bakit ang anumang paglapit ng Pilipinas sa China ay hindi basta simpleng usapin ng kalakalan, kundi isang estratehikong kalkulasyon na may implikasyon sa buong Indo-Pasipiko. Sa loob ng maraming taon, malinaw ang papel ng Pilipinas sa arkitektura ng seguridad ng Estados Unidos sa rehiyon. Ang mga kasunduang tulad ng EDCA at iba pang defense agreements ay nagbigay daan sa presensya at pag-access ng puwersang Amerikano sa ilang lokasyon sa bansa. Ang lohika ay direkta. Ang Pilipinas ay frontline state sa harap ng pag-angat ng China. Ang seguridad ay pangunahing lens ng ugnayan. Ngunit ang bagong yugto ay mas komplikado. Habang pinapalakas ng Maynila ang ilang aspeto ng defense cooperation sa Washington, kasabay nitong pinapalalim ang ugnayang pang-ekonomiya sa Beijing. Sa unang tingin tila kontradiksyon ito.
Ngunit sa realidad ng modernong geopolitika, ito ay isang uri ng hedging strategy, isang pagtatangkang hindi ilagay ang lahat ng baraha sa iisang kamay. Ang mas mahalagang usapin ay enerhiya at likas na yaman. Yung West Philippine Sea ay hindi lamang simbolikong teritoryo. Ito ay potensyal na pinagkukunan ng gas at iba pang resources. Kung ang Pilipinas ay makakahanap ng paraan upang paunlarin ang mga reserbang ito sa pamamagitan ng joint development o alternatibong pondo, nagbabago ang kalkulasyon ng kapangyarihan. Ang bansang may sariling mapagkukunan ng enerhiya ay may mas malawak na espasyo para sa patakarang panlabas. Dito pumapasok ang mas malawak na inisyatiba ng China sa infrastruktura at enerhiya sa rehiyon. Kung ang mga port, rails, or energy grids ng Pilipinas ay mas naka-integrate sa Asian supply chains, ang economic gravity ay unti-unting lilipat. Hindi nito automatikong tinatanggal ang impluensya ng Estados Unidos, ngunit binabawasan nito ang eksklusibidad. Para sa Washington, ang pinakakinatatakutan ay ang posibilidad na ang Pilipinas ay maging modelo. Kung ang isang tradisyonal at matagal na kaalyado ay matagumpay na nakakapagbalanse at nakakakuha ng mas magandang termino mula sa dalawang kapangyarihan, maaaring tularan ito ng iba sa Southeast Asia. Ang domino effect ay hindi militar, kundi estratehikong. Mas maraming bansa ang maaaring magpursige ng mas independent na pulisya. Ngunit may panganib din para sa Maynila. Ang sobrang pag-asa sa iisang bagong partner ay maaaring magdulot ng ibang anyo ng dependency. Ang hamon ay hindi simpleng palitan ang lumang hegemon ng bago. Ang hamon ay bumuo ng tunay na diversified na modelo kung saan ang infrastruktura, teknolohiya at enerhiya ay ginagamit upang palakasin ang sariling kapasidad, hindi lamang upang maglingkod sa interes ng iba. Sa loob ng bansa, ang diskurso ay nahahati. May mga sektor na nananatiling malakas ang paniniwala na ang seguridad ay dapat manatiling pangunahing prioridad at ang alyansa sa Estados Unidos ang pinakamatibay na sandigan laban sa external pressure. Mayroon ding mga grupo, lalo na sa larangan ng negosyo at infrastruktura, na nakikita ang agarang benepisyo ng mas malalim na integrasyon sa ekonomiyang Asyano. Ang totoo, ang Pilipinas ay nasa gitna ng structural transition. Ang dating malinaw na world order, kung saan ang Amerika ang sentro at ang iba ay umiikot sa paligid nito, ay unti-unting nagiging mas multipolar. Ang Beijing ay hindi nag-aalok ng ideolohikal na pakikipag-alyansa. Ito ay nag-aalok ng kapital at proyekto. At sa isang bansang may malalim na pangangailangan sa pagunlad, ang konkretong resulta ay may bigat na higit sa retorika. Sa susunod at huling bahagi ng ating pagsusuri, tatalakayin natin ang mas malalim na implikasyon nito sa loob ng lipunang Pilipino, ang paghahati ng elite, ang posisyon ng militar at ang posibilidad na ang bansa ay maging sentro ng isang tahimik ngunit matinding kompetisyon sa pagitan ng dalawang kapangyarihan sa susunod na dekada. Kung babalikan natin ang pinakapundamental na tanong, sino ang tunay na makikinabang sa pagbabagong ito, kailangan nating tumingin sa loob mismo ng lipunang Pilipino, sapagkat ang geopolitika ay hindi lamang laro ng mga estado. Ito ay refleksyon din ng mga puwersang panlipunan, interes ng elite at direksyon ng pambansang proyekto. Sa loob ng mahabang panahon, ang tradisyonal na elite ng Pilipinas ay malalim ang koneksyon sa kanluran. Ang edukasyon sa Amerika, ang kapital na nakalagay sa dolyar, ang network ng negosyo na nakaangkla sa Western markets, lahat ito ay bumuo ng isang uri ng structural alignment. Ang natural na reflex ng ganitong elite ay manatiling malapit sa Washington. Ang seguridad, access sa financial markets at reputasyon sa global institutions
ay bahagi ng kanilang comfort zone. Ngunit ang bagong yugto ng kompetisyon ay nagbukas ng bitak sa monolitikong larawang iyon. May umuusbong na sektor ng negosyo, lalo na sa infrastruktura, enerhiya at agribusiness na nakikita ang potensyal ng mas malawak na merkado sa Asia. Para sa kanila, ang pragmatismo ang susi. Kung ang China ang may kapital at handang magtayo ng daungan, power plant o industrial park, bakit hindi ito samantalahin? Ang kanilang pananaw ay hindi ideological. Ito ay transactional at developmental. Ang militar naman ay nasa mas sensitibong posisyon. Ang dekada ng pagsasanay, interoperability at joint exercises sa Estados Unidos ay naglatag ng matibay na ugnayan. Ang mga kasunduan sa depensa ay hindi basta-basta nabubura ng mga kontratang pang-ekonomiya. Kaya't ang Maynila ay nasa maselang balancing act. Pinapalalim ang economic ties sa Beijing habang pinananatili ang security architecture kasama ang Washington. Ito ang tinatawag ng ilan na dual track strategy. Ngunit ang ganitong balanse ay hindi madaling panatilihin. Sa sandaling tumindi ang tensyon sa rehiyon, lalo na sa South China Sea, ang pressure na pumili ng panig ay maaaring lumakas. Ang bawat hakbang sa infrastruktura, bawat bagong loan agreement, bawat deployment ng tropa ay binabasa sa mas malawak na konteksto ng rivalry ng dalawang kapangyarihan. May isa pang dimensyon, ang opinyon ng publiko. Ang karaniwang Pilipino ay hindi nag-iisip sa terminong hegemonya o multipolarity. Ang kanilang tanong ay mas direkta. May trabaho ba? Bumubuti ba ang transportasyon? Mas mura ba ang kuryente? Mas ligtas ba ang komunidad? Kung ang mga proyektong suportado ng China ay nagdadala ng konkretong benepisyo, natural na magkakaroon ito ng suportang panlipunan. Ngunit kung ito ay magre-resulta sa utang na hindi kayang bayaran o sa perceived na pagkawala ng soberanya, ang backlash ay maaaring mabilis at matindi. Dito pumapasok ang pinakamahalagang aral ng kasaysayan. Ang tunay na soberanya ay hindi lamang usapin ng paglipat mula sa isang sentro ng kapangyarihan patungo sa isa pa. Ito ay ang kakayahang magdikta ng sariling direksyon, gamitin ang kompetisyon ng malalaking estado upang palakasin ang sariling kapasidad at hindi maging instrumento ng proxy conflict. Sa mas malawak na larawan, ang Pilipinas ay nagiging simbolo ng bagong yugto sa Asia. Ang dating malinaw na linya ng impluensya ay lumalabo. Ang Washington ay nananatiling makapangyarihan, ngunit hindi na ito nag-iisa. Ang Beijing ay agresibo sa ekonomiya, ngunit hindi pa rin ganap na tinatanggap bilang hegemon sa rehiyon. Sa pagitan nila, ang mga bansang tulad ng Pilipinas ay nagtatangkang bumuo ng sariling espasyo. Ang pinakamalaking panganib ay ang overreaction ng alinmang panig. Ang sobrang pressure, economic coercion o destabilization attempts ay maaaring magtulak sa bansa sa mas malinaw na alignment. Isang bagay na sa kasalukuyan ay sinusubukang iwasan ng Maynila. Ngunit kung ang dalawang kapangyarihan ay magpapatuloy sa kompetisyon na may elementong pragmatiko at hindi militarisado, maaaring magbukas ito ng pagkakataon para sa mas balanseng kaayusan. Sa huli, ang kwento ng Pilipinas ay hindi lamang kwento ng Estados Unidos at China. Ito ay kwento ng isang bansang nasa yugto ng pagpili, hindi kung sino ang susundin, kundi kung paano magtatakda ng sariling landas sa gitna ng nagbabagong mundo. Ang lumang ideya na ang mga desisyon sa Maynila ay automatikong umaayon sa isang sentro ng kapangyarihan ay hindi na sapat na paliwanag. Ang bagong realidad ay mas komplikado, mas multipolar at mas bukas sa posibilidad. At sa ganitong mundo, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng base militar o laki ng ekonomiya lamang, kundi sa kakayahang mag-adjust, magnegosasyon at magpanatili ng pambansang interes
sa gitna ng global na kompetisyon.